Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga mainit na balita dito sa mundo ng cryptocurrency na siguradong may epekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Mula po sa mahal na cost ng pagkuha ng users sa crypto gaming at saka gambling, exemption ng mga electronics sa trade tariff ni Pangulong Trump hanggang sa kontrobersyal na issue kay ZZ o Changpeng Zhao ng Binance. Lahat ng yan ay ating pag-uusapan ng malinaw at detalyado sa video na ito. Kung iniisip mong pasukin ang crypto o kung ikaw ay active sa pagtitrade, mahalaga pong updated ka sa mga ganitong balita para alam mo kung kailan papasok, kailan lalabas at kung saan ka dapat mag-ingat. Kaya handa ka na ba? Simulan na po natin. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin tungkol po dito sa crypto gaming at gambling. Yan, bakit nga ba mahal ang user acquisition para sa mga crypto gaming at saka gambling? Ayan. Isa po sa mga malaking balita ngayong araw ay tungkol po sa crypto gaming at saka gambling campaigns. Ayon po sa datos mula sa Web3 marketing firm na Addressable, ang crypto gaming at saka gambling ay may pinakamataas na cost per wallet or CPW sa buong crypto industry. Sa simpleng paliwanag, ang CPW ay ang halaga na kailangang gastusin para maka-attract ng isang user na may crypto wallet na. Ayon mismo sa co-founder ng Addressable na si Asaf Nadler, ang median CPW para sa mga gaming at saka gambling campaigns ay nasa $8.74. Ibig sabihin, para lamang makuha ang atensyon ng isang taong may crypto wallet, ganyan na kalaki ang kailangang ibayad ng mga kumpanya. Ang pinakamababang halaga naman ay or lower quartile ay nasa $3.40. Pero bakit ganito kataas? Dahil mahirap kumbinsihin ang mga taong may crypto wallet na pumasok sa isang gaming o gambling platform, iba ang market nito. Mas selective ang users at mas mataas ang expectations nila. Kailangan ng mas maraming ads, mas magandang incentives at mas agresibong marketing strategy para lang makuha ang interest ng mga ito. Kung iisipin mo, sa dami po ng crypto projects ngayon, hindi lahat ay interesado sa sugal o gaming. Mas maraming crypto users ang mas pinipiling pumasok sa DeFi or decentralized finance, staking o long-term investment tulad ni Bitcoin at saka Ethereum. Kaya hindi katakataka kung bakit napakamahal para sa mga gaming at saka gambling projects ang maghanap ng solid users. Ayan, dito naman po tayo sa electronics. Yan, electronics at ang kaugnayan nito sa trade tariff ni Pangulong Trump. Ayan, bakit exempted ang ilang mga electronics sa trade tariff ni Pangulong Trump at paano po ito konektado sa crypto? Isa pang balita na may malaking epekto ay ang desisyon ni Pangulong Donald Trump na huwag isama sa kanyang reciprocal tariff ang ilang electronics products tulad po ng smartphones, computer chips at computers. Ang ibig sabihin nito, hindi dadagdagan ang buwis o tariff sa mga electronics na ito kapag inaangkat galing sa ibang bansa. Okay, pero anong koneksyon nito sa crypto? Simple lamang po. Ang crypto trading, mining at saka development ay heavily reliant po or nakaasa sa mga devices na ito. Halimbawa, ang mga smartphones at saka computers ay ginagamit para sa crypto wallets, trading platforms, at kahit sa mga NFT games. Ang mga semiconductors naman ay mahalaga para sa mga mining rigs at saka blockchain infrastructure. Ngayon, hindi madadagdagan ang presyo ng mga electronics na ito. Magaan ito para sa tech companies at mga crypto developers. Mas makaka-focus po sila sa innovation at saka adoption kaysa mag-alala sa dagdag gastos. Kaya rin tumaas ang presyo ni Bitcoin ng 2.5% yan matapos po ang announcement. Kaya
Ayan po yung dulot ng balitang ito kay Bitcoin. Umabot po siya sa presyong $85,000, isang indikasyon na may positive sentiment sa market dahil sa magandang balitang ito. Yan, ang isa pang balita natin dito ay tungkol po kay Ginoong CZ. Yan, ano nga ba ang sinabi ni Ginoong CZ tungkol sa issue ng pagtistigo laban kay Ginoong Justin Sun? Yan, balikan po natin ang isa sa mga kontrobersyal na personalidad dito sa mundo ng crypto. At yan po ay si Ginoong Changpeng Zhao o mas kilala natin bilang CZ at siya po ang dating CEO ng Binance. Kumalat po kasi ang balita na pumanaw daw itong si Ginoong CZ na magtistigo. Pumayag po pala. Ayan, kumalat po ang balita na pumayag. Yan, hindi po pala pumanaw. Yan, pumayag, buhay na buhay po itong si Ginoong CZ. Yan, pumayag po siya na maging testigo laban kay Ginoong Justin Sun, ang founder po ng Tron, bilang bahagi ng kanyang plea deal sa US Department of Justice. Ayon po sa ulat ng Wall Street Journal, may mga source umano na nagsasabing pumirma si Ginoong CZ sa isang kasunduan para tumulong sa kaso laban kay Ginoong Sun. Pero mabilis po ang naging sagot ni Ginoong CZ. Tinawag niya itong baseless at politically motivated. Ayon sa kanya, people who become government witnesses don't go to prison. At tama nga naman, siya ay sinentensya ng 4 na buwan sa kulungan pero nakalabas na rin itong mga September 27 ng taong 2024. Sabi rin ni Ginoong CZ na may mga taong nagbanta sa kanya tungkol sa paparating na article ng WSJ at iniisip niya na may nagbayad para siraan ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, sa pananaw niya, may gumagalaw sa likod ng balita para siya ay siraan. Kung totoo man o hindi ang balitang ito, isa lang ang sigurado, hindi pa tapos ang kontrobersiya sa likod ng mga malalaking crypto personalities. At bilang mga traders, kailangan po nating maging alerto sa mga ganitong issue dahil maaring makaapekto po ito sa performance ng mga coins tulad ni Tron o kahit or itong si Binance Coin or BNB. Ngayon ay alamin naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Una, importante po sa atin ang malaman kung saan napupunta ang market sentiment. Sa balita tungkol sa electronics exemption, makikita natin na umaangat si Bitcoin. Ibig sabihin kapag may positive news sa global market, sumasabay po ang crypto. Kapag naglabas po ng balita ang gobyerno ng US, ramdam natin agad ang epekto kahit tayo ay nandito sa Pilipinas. Pangalawa, para po sa mga nag-iisip na sumabak sa crypto gaming at saka gambling, ito ay isang babala. Kung napakamahal para sa mga kumpanya na makuha ang users, ibig sabihin kailangan din nila ng malaking kita para bumalik ang investment. Minsan ang ganitong modelo ay hindi sustainable, kaya maging maingat po sa pagpili ng projects na papasukan. Pangatlo, ang issue po kay Ginoong CZ ay paalala sa atin na kahit gaano kalaki ang isang pangalan sa crypto, hindi ito ligtas sa kontrobersiya. Bilang Pinoy investors, dapat laging updated, hindi lang sa presyo kundi sa mga legal na galaw sa likod ng mga project. Dahil ang crypto ay hindi lang po teknolohiya kundi isang ecosystem na apektado ng politika, batas at saka ekonomiya. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman po rito ay ang crypto ay patuloy na ring nagmamature. Marami pa ring hamon sa user acquisition, regulation at saka reputation. Pero sa kabila nito, kitang-kita natin ang resilience ng market. Tumataas pa rin si Bitcoin, lumalaban pa rin ang adoption at mas marami pa rin gustong pumasok kaysa umalis. Bilang isang Pinoy na nasa crypto, mahalaga ang pagiging alerto at edukado. Hindi po sapat ang hype. Kailangan ng analysis at saka tamang impormasyon. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pag-aaral, pag-iingat at pag-obserba sa mga ganitong balita. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.